ermitanyong pumapatay ng mga aswang na nagbabagong buhay. Kanole Horror Story. Maraming paraan para magbago. Kapag hindi nyo binago yung landas na tinatahak nyo, para nyo na ring sinasabi na nilalagay nyo ang sarili nyo sa kamatayan. Jacob, Helix. Sakal-sakal ni Kanole si Jacob habang nakahiga naman si Helix at tapak-tapak ni Kanole ang dibdib noon. Ang dalawang magkapatid na yon ay aswang at nilamon na sila ng kasamaan. Bakit? Ano bang papel mo sa buhay namin, manggagamot? At bakit pinipilit mo kaming magbago? Ito ang buhay na aming nakagisnan. Anong gusto mo? Mamatay kami sa gutom? Bitawan mo ko! Hindi kita bibitawan, Jacob. Oo, yan ang nakagisnan nyo. Pero minsan, hindi mo ba naisip na maaari kang mabusog kahit na hindi tao ang kakainin mo? At ikaw naman, Helix, anong ikakatwiran mo sa akin para hindi kayo tuluyan na magbago? Basta ang alam ko lang, masaya ako pag kumakain ako ng kapwa-tao. O sige, diyan kayong dalawa. Ito ang tandaan nyo. Kung hindi kayo magbabago, bibigyan ko na lang kayo ng 1 taong taning para sa mga buhay nyo. Alam nyo na kung ano ang kaya kong gawin, kaya wag na kayong magtapang-tapangan pa. Dahil sa susunod na pagkikita natin, titiyakin ko sa inyo na pakikinabangan kayo ng lupa. Alis na ako. Teka sandali. Gaano ba kasarap ang magbagong buhay? Katulad ng sinabi ko, maraming paraan para magbagong buhay. Nasa sa inyo na lang yan. At kapag gano'n ang ginawa nyo, hindi nyo ba alam na hindi lang ako ang matutuwa? Maraming matutuwa at maraming magsasabi sa inyo na dapat noon nyo pa yung ginawa. Alam nyo bang hindi lang ako ang taong maaaring magpabago sa inyo? Pasalamat nga kayo eh. Hindi ang kasamahan kong mag-aaral ng aking maestro ang nakatagpo sa inyo. Kung si Paul ang makatagpo sa inyong magkapatid, wala nang ikalawang pagkakataon. Kung gaano ako kalakas, ganon din siya kalakas. Swerte pa kayong dalawa. Alis na ako. Hindi ako kumbinsido na magbabago kayo. Pero ganon pa man, asahan niyong meron akong maiiwan na mata. At kapag nalaman ko na kapag gumawa pa kayo ng ganyan, babalikan ko kayo. Tandaan nyo yan. Teka sandali. Saan ka pupunta? Matapos mo kong sakalin? Saan ka pupunta, manggagamot? Matapos mong tapakan ng dibdib ko, tatalikuran mo na lang kami ng ganong kabilis? Ano pang dahilan para magtagal ako rito? Sandali, manggagamot. Hindi pa tayo nakakapag-usap ng maayos. Magmula nang nagkita tayo kanina, wala nang sali-salita, sugod na agad. Hindi ba't gusto mo kaming magbago? Kung ganoon, tara sa bahay. Sumama si Kanole sa dalawang magkapatid. Bagamat hindi siya tiwala at iniisip niyang tatraydorin lang siya ng mga yon. Ito ang bahay namin. Tignan mo, isang napakaliit na kubo. Dito kami lumaki ng kapatid kong si Jacob. Alam mo bang wala na kaming nanay at tatay? Hoy, bakit naman? Dahil iniwan na nila kami. Oh,
Bakit kayo iniwan? Wala tayong magagawa sa bagay na yon. Pag kinuha na sila ng may pinakamalakas na kapangyarihan. Kung ganon, Helix, naniniwala ka rin pala? Oo naman. At sino ba namang taong hindi maniniwala sa lumikha sa atin? Magkalinawan tayo rito, manggagamot na Nole. Bakit ba sa dinami-dami ng mga nakatirang taong masasama rito, kami pa ang pilit mong pinagbabago? Dahil natsambahan ko kayo. Kung hindi ko kayo natsambahan, sa palagay nyo, magkakasama ba tayo ngayon? Nang dahil doon, kinuha ko na rin ang pagkakataon na sabihin sa inyo na magbago na kayo. Sige. Pag nagbago kami, ano nang mangyayari sa amin? Di, namatay kami sa gutom. Pwede ka namang kumain ng mga hayop sa kagubatan. Di ba? Malapit lang din ang rumargas ang maliit na sapa dito. Bakit hindi kayo manghuli ng mga isda? Di ba? Hindi kasi kami sanay sa buong buhay naming dalawang magkapatid. Talagang nasasanay kami na kumakain ng laman. Jacob, huwag mo akong hawakan. Sige. Jacob, hindi pa huli ang lahat para sa inyong magkapatid. Hindi naman porkit yan ang nakagisnan nyong buhay. Ganyan na lang din ba kayo hanggang pagtandaan nyo? Tandaan nyo, yung mga taong pinanganak ng mahirap, tumanda ng mayaman. Dahil sila nagsikap. Kayong dalawa, hindi ba kayo magsisikap? Hindi naman ibig sabihin na pinanganak kayong aswang. Paninindigan nyo na yan. Tandaan nyo, tao pa rin kayong magkapatid. Ang lahat ng tao ay nagbabago. Pinanganak kang masama, pues tatanda kang mabuti. Pasasaan ba at iisipin mo rin na gusto mong maging mabuti? Dahil lahat naman tayo ayaw na mapunta sa ilalim balang araw. Hindi ba? May punto ka. Sige, ganito. Hindi mo na kami kailangan pang pabantayan. Tsaka isa pa, naniniwala kami sa kakayanan mo. Tamang marami na kaming napatay at kinain, pero hindi yun sasapat kapag kinalabang ka namin. Huwag mo na kaming pabantayan. Kusa na kaming magbabago at lilisanin namin ang lugar na ito. Magaling, Jacob. O ikaw, Helix. Yon ang gusto ng aking kapatid. Wala namang problema doon. Magaling, Helix. Umuwi si Kanole na merong ngiti sa kanyang mga labi dahil sa lugar na pinuntahan niya ay doble yung naipakita niyang kagandahan ng pag-uugali, kasabay nun yung pagbibigay ng payo sa mga aswang. Fast forward, lumipas ang 2 taon. Ang magkapatid na Helix at Jacob ay nakalipat na sa ibang probinsya. Ganun pa man, dahil sa wala naman silang kamag-anakan sa lugar, sa kagubatan pa rin sila napadpad. Nagkaroon sila ng tigisang asawa, tapos nagkaroon din sila ng tigisang anak na bitbit pa nila ng panahon na yon. Oh, Jacob! Ikaw nga! Kamusta? Nakita ni Kanole si Jacob habang ito ay nakatayo sa harap ng kanyang tahanan, bit-bit yung batang walang malay. Ayos lang kami! Ano atin na napadpad ka rito? Tsaka, paano mo kami nahanap? Ikaw naman! Para ka namang bago ng bago! Aray ko, masakit yata yung kurot na yun mainit. Pasensya ka na. Sa totoo lang, hinanap ko talaga kayo Kasi alam mo ba, sa ilang taon na lumipas, nakarating sa akin yung magandang balita na talagang tuluyan na kayong nagbago. Yung kapatid mo nasaan? Si Helix. Mama,
hawakan mo nga muna tong baby natin at tatawagin ko lang si Helix. Yun yung bahay niya. Helix! Nandyan yung albularyo. Sinole, lagot ka ngayon. Ah? Paanong lagot? May kasalanan ba ako? Tagal-tagal mo kasing dumating eh. Lagot ka, Helix. Tara na, iwanan mo na yung ginagawa mo. O sige. Kanole! Kamusta na ho kayo? Pasensya na kung hindi ko kayo agad naharap. Meron kasi akong ginagawa sa likod eh. Nagpipiga ako ng niyog dahil maggagata kami ng isda. Aba! Ayos yan, Helix ah. Talagang natutunan mo ng kumain ng simpleng pagkain. Bao naman para sa pagbabagong buhay. Kanole, pili ka lang. Bahay ko o bahay ni Helix? Kahit sino dyan. Siguro mas maganda na rin sa gitna tayo. Maglagay ka dyan ng mesa tapos 3 upuan. Naglagay nga ng mesa at upuan ang magkapatid para patas. Kasabay nun ang paglalabas ng makakain na prutas ng asawa ni Helix at ni Jacob. Ba, ang sarap nito ah, balingbing. Buti kayong dalawa, hindi naging balingbing. Kanole, alam mo, masasabi ko lang, hindi rin pala basta-basta ang pagbabagong buhay. Uy, bakit naman? Kasi kahit nagustuhin namin ng kapatid ko, meron at meron pa ring tao na kokontra. Tsaka, yung kontra niya, hindi biro eh. May halong pagbabanta. Teka. Sino ba yun? Ang taong yon, Kanole, ay isang ermitanyo. Mula ng pagdating namin dito, lagi niya kaming binabantaan. Sinasabi pa sa amin na lumayas na raw kami dito at hindi siya naniniwala na mga nagbagong buhay na kami. Ermitanyo? Saan matatagpuan ang ermitanyo na yun? Hindi rin namin mawari eh. Bigla na lang susulpot dito sa bahay. Kukuha ng kung anong makakain dito tapos sisilipin yung mga anak namin. Sinasabi pa ng ermitanyo na yon na baka raw pati yung anak namin maging aswang balang araw. Siyempre, ayoko namang mangyari sa amin yun, di ba? Talagang hindi. Swerte nga kayong dalawa eh. Kasi nakapangasawa kayo ng tunay na tao. Pero wag niyo sabihin na yung mga asawa niyo hindi. Yung mga asawa namin, magmula noon hanggang ngayon, tao pa rin. At hindi namin sila hinawahan. At saka isa pa, tanggap naman nila ang pagiging aswang namin. Basta ang gusto lang mangyari ng mga asawa namin, makapagbagong buhay na rin kami. Katulad mo. Doon ko lang naisip na talaga palang maraming darating sa amin kapag nagbago. Katulad niyan, nagkaroon ako ng asawang maganda. Hindi ba, Mama? Ay, naku Jacob, in love ka na naman. Oo naman. Wala akong ibang mamahalin kung di ikaw lang mama ko. Kiss mo nga ako. I-kiss mo ako dito. Oh, sige, ayan na. Ba? Ayos ah. Para tuloy akong nainggit. Ikaw ba, Kanole? Wala ka bang asawa? Ako? Wala eh. Kahit nga kasintahan wala. Bakit naman ah? Wag mo nang alamin. Ang importante sa akin, hindi ako gumagawa ng masama. Oh, ikaw Helix. Kamusta naman yung asawa mo? Yun. Medyo malaki ang pagkakaiba ng asawa ni Jacob. Kung yung asawa niya mabait, sweet, yung asawa ko iba, taratitat yun. Para bang baril ang bunganga noon, lalo sa umaga. Kaya nga nang dumating ka, nandun ako sa likod. Nagpipit-pit ako nang gagatain. Ganun ba? Pero mahal mo? Oo naman. Mahal na mahal ko yung asawa ko. Nakakatuwa naman kayo.
Alam nyo, sa dinami-dami ng dinalaw kong mga katulad nyo, na mga pilit kong pinagbabago, sa inyo ko lang nadinig yung ganyan. Pero interesado akong malaman, sino ba yung ermitanyo na yun? Jacob, sino nga ba yung ermitanyo na yun? Pagkakataon na natin to. Para nang sa ganon, baka mapagsabihin din ni Canole yung ermitanyong yon. Kahit kasi anong gawin nating magkapatid, hindi siya naniniwalang nagbago na tayo. Oo nga naman. At sa aking pagkakatanda, ang pangalan ng ermitanyo na yon, kung hindi ako nagkakamali, Jacinto Caprio. Oo, tama. Jacinto Caprio nga pala ang pagpapakilala niya sa amin. Jacinto Caprio? Parang nadinig ko na ang pangalan na yun. Hindi ko lang mawari pero maaalala ko rin yun. Habang sila'y masarap ang kwentuhan, napadaan ang dalawang lalaking may dalang itak. Nagpaalam ang mga ito na magpuputol sila ng kahoy dahil sa wala naman silang pag-aari doon. Pinayagan na lang nilang pumutol yung dalawa. Pare-pare, di ba? Yang pamilya na yan, yung bali-balitang aswang daw. Ano? Kung aswang sila, wag lang silang manggugulo. Pare, kung talagang aswang sila, subukan kaya natin. Di ba, yung mga aswang, nahahati yung katawan tapos bumabalik din. Subukin kaya natin. Rinig na rinig ni Canole ang sinasabi ng dalawang lalaking yon habang sila ay pumuputol ng puno. Lumapit ang dalawang lalaki pagkatapos nilang magtaga, tapos nakiinom. Maraming salamat ho. Mabait po pala kayo. Ay talagang mabait kami. Teka, hindi ko gusto yung mga sinabi nyo kanina. Wala naman ho kaming sinasabi. Di ba pare? Wala naman ho kaming sinasabi. Ano ho ba yun? Mga brad, baka pati ako pinagbibintangan nyong aswang. Ako si Nole, isang manggagamot. Dinig na dinig ko mula dun sa pwesto nyo yung mga sinasambit nyo. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo na ang mga nakatira dito, mga aswang kami. Jacob, hayaan mo kong makipag-usap. Lumayas na nga kayong dalawa rito. Baka makalimutan kong nagbabago na ako. Jacob, kalma lang. Sige. Ang mga nakatira dito ay purong mga aswang. Yung mga kuro-kuro nyo, totoo yun. Ganun pa man, wala silang ginugulong tao rito. Kasi kapag nanggulo sila, ako mismo ang makakalaban. Kaya kayong dalawang magkumpare, bit-bitin nyo na yung mga kahoy nyo at wag na kayong babalik pa rito. Naintindihan nyo? Maraming salamat ho sa paalala. Sige ho. Ay nako. Jacob, ano yan? Helix, ano yon? Hindi na ba bago sa inyo yung mga ganyang klase ng tao na hinahamak kayo? Hindi na bago sa amin yan, Canole. Wala na yan. Kaya lang minsan, talaga namang nakakainis. Hayaan mo na, pagsubok lang yan. Tsaka gano'n naman talaga mga tao. Kapag dito ka nakatira sa kagubatan, iisipin nila, aswang ka, mangkukulam, mangbabarang, o kaya na may engkanto. Hayaan nyo lang sila. Basta ang importante, alam nyo sa mga sarili nyo na hindi kayo nanggugulo, di ba? Oo naman, yon ang pinaka-the best sa lahat. Bakit naman ako manggugulo? Kasarap-sarap ng merong buo na pamilya. Di ba, Helix? Oo naman.
Kahit na madiwaray ang asawa ko, mahal na mahal ko yan. Siya nga pala, saan ba matatagpuan yung Jacinto Caprio na yun? Naiba tayo ng usapan eh. Hindi nga namin alam. Para siyang kabuti. Bigla na lang susulpot dito. Kukuha ng kung ano. Tapos binabalaan pa kami. Anong ginagawa nyo pag ganun? Wala. Anong gagawin namin? Ermitanyo na yun. Hindi siya biro. O sige. Dito lang kayo At mamayang gabi, lalakad ako. Pagsapit ng gabi ay naglakbay si Canole sa napakalawak na kagubatan na yon. Dahan-dahan siyang naglalakad sa kadiliman, pero araw na araw ang paningin niya ron hanggang sa hindi kalayuan. Napansin niyang may bahay sa kaliwa sa ilalim ng malaking punong mangga. May nararamdaman ako sa loob. Kung di ako nagkakamali, isa itong presensya ng ermitanyo. Umakyat muna siya sa mataas na puno kung saan nasa ilalim noon yung bahay ng ermitanyong si Caprio. Rinig na rinig ni Canole yung mga sinasambit noon. Tapos meron pang kakaibang tinig sa loob na animoy hindi siya nag-iisa sa loob ng bahay. Wag pa! Tinig ng isang lalaking parabang ginigilitan. Kahit na magmakaawa ka pa, aswang, tutuluyan kita. Walang lugar sa mundo ang mga katulad nyo. O hindi. Meron siyang tangan-tangan na aswang. Nang madinig yon ni Canole ay dali-dali siyang bumaba sa puno. Kaya lang, nang bubuksan niya yung pintuan, nakita niyang may humarang na kapre. Napakalaki nun. Mas malaki pa ang kapre na yon kaysa sa kanyang kaibigan. Kaibigan, pwede bang makiraan? Papasok ako sa loob. Hindi maganda yung ginagawa ng kaibigan mo. At sino ka para paraanin ko? Bigyan mo ko ng magandang dahilan kung ano ang gagawin mo rito sa pamamahay ng aking kaibigan na si Caprio. Kaibigan, isa akong kapanalig. Ako si Nole. Papasukin mo ko. Kakausapin ko lang yung kaibigan natin. Madali akong kausap. Basta tunay na kapanalig. Tunay ako, kaibigan. Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mong ipakita kong pruweba? Wala na. Dahil aking nadama na nagsasabi ka ng totoo. Pumasok ka na. Kusang bumukas yung pintuan at tumambad kay Canole ang ermitanyong si Caprio Jacinto. Anong ginagawa mo rito, Ginoo? Aba, gabing-gabi naman na yata yung lakad mo. Napadaang ka lang ba rito? Hindi. Sa totoo niyan, ikaw ang sadya ko. Ha? Ako? Bakit naman ako? Una sa lahat, hindi tayo magkakilala. Pero, magpapakilala ako ngayon. Sige. Ako si Nole. Kapanalig din ako. Kapanalig? Sa aking pagkakaalam, ang aking mga kapanalig ay purong kaliwa. Ganon? At hindi mo ko maloloko. Alam ko naman na ikaw ay nasa hanay ng kanan, hindi ba?
O ngayon, linawin natin. Ano ang sadya mo sa akin? Ano? Meron lang sana akong hihingin sa iyo na isang napakaliit na pabor. Merong dalawang magkapatid na matagal ko nang binalaan. Galing pa sila sa ibang probinsya. Pilit silang nagbabago. Kaya nga sila lumipat dito eh. Kaya lang ang mali, merong isang ermitanyong ayaw maniwala na sila ay nagbabago na. Ang ginagawa ng ermitanyo na yun, hinaharas ang magkapatid. Pumapasok sa bahay ni Helix at ni Jacob, kumukuha ng makakain, tapos nagbabanta. Ako ba ang tinutukoy mo? Totoong nanggagaling ako sa bahay ni Helix at ni Jacob. Katulad ng sinabi mo, hindi ako naniniwalang nagbago na sila. At isa pa, wala naman akong pakialam kung hindi ba sila magbabago. Tignan mo yung nasa mesa. Tignan mo! Tao yun ah. Oo. Hindi sila basta tao. Sila ay mga aswang. Aswang, aswang, aswang. Wala silang puwang sa mundo. O baka naman, ikagalit mo pa yan, Ginoo? Wala bang halaga buhay sa iyo ng mga tao? Aba meron. Pero yung mga taong hindi nila tulad. Ang ginagamit kong mahika ay kaliwa. Ganon pa man, ang pinapatay ko ay kapwa ko kaliwa. Ngayon, Ginoo, kung wala ka nang sasabihin pa, makakaalis ka na dahil kakatayin ko pa yung aswang at ipapakain ko sa aking mga alaga. Alis na. Hindi ako alis. Aba, kaibigan, bakit ba pinagbuksan mo ng pintuan ng taong to? Pinagbuksan ko siya ng pintuan dahil naniniwala akong kapanalig siya. Ganon ba? Ganon na nga. Ginoo, halika rito. Pagmasdan mo ko kung paano ako kumatay ng katawan ng aswang. Diyan ka lang! Diyan ka lang! Kitang-kita ni Kanole kung paano pagtatagain ng ermitanyong yun ang katawan ng aswang. Una, yung ulo, hinagis niya ito sa bintana. Maya-maya pa, merong kakaibang angel doon na parabang nanggagaling sa isang napakalaking aso. Nakita niya mula sa dilim yung kulay pulang mga mata na lumiliwanag. Alaga mo ba yon? Alaga ko yung Ginoo. Bubusugin ko lang sila ngayong gabi. At bago sumikat ang araw, lalakad na naman ako para sa kanilang umagahan. Itigil mo na yan. Hindi ganyan ang tamang paraan. Bakit? Anong klaseng paraan ang nalalaman mo? Kung ano man yan, magkaiba tayo. Hindi ako ikaw at hindi ikaw ako. At sino ka para pagsabihin ako ng ganyan? Ang akin lang, pahalagahan mo ang buhay o tamang pinoprotektahan mo yung ibang mga inosenteng tao laban sa mga ganyan tao. Pero dapat wag ganoon. Hindi solusyon ang pakikipag-usap para sa pagbabago. Kung gusto mo ng pagbabago, gumamit ka ng mga pangil mo. Napakahirap niyo pong pakiusapan. Ngayon sige, kapag nalaman ko na yung magkapatid na Helix at Jacob ang susunod mong puntiryahin, ako nang makakalaban mo. Tandaan mo yan, Caprio Jacinto. Umalis ka na at ako'y marami pang tatagtadin. Paglabas ni Kanole ay muli siyang hinarang ng kapre at sinabing,
Alam kong kapanalig ka. Alam kong taga-protekte ka ng mga tao. Pasensya ka na, kaibigan. Ayos lang yun. Ano bang magagawa natin? Pero, huwag kang mag-alala, kaibigan. Naniniwala ako na balang araw, iisipin din ng kaibigan natin na magbago. Lalong-lalo na kapag malapit na siyang maputulan ng hininga. Umalis ka na! Alis na po! Nakalayo lang ng kaunti si Canole sa bahay ng ermitanyo. Bumalik sa kanyang isip yung sinabi noon na bago sumikat ang araw, lalakad pa siya para makakuha ng kakainin. Nagpalipas siya doon ng gabi at inaabangan niya ang ermitanyo na lumabas. Katakot-takot pala ang kakayanan ng ermitanyong yun dahil paglabas niya sa kanyang tahanan, kitang-kita ni Canole na bigla siyang binalutan ng usok na kulay itim. Maniwala kayo o hindi, hindi humahakbang ang ermitanyo sa lupa, bagkos nakaangat ito ng isang dipa sa lupa habang lumalakad. Ibang klase. Anong klaseng ermitanyo to? Wika ni Canole kasabay nun ang pagmamasid niya ng palihim. Nagtungo ang ermitanyo sa isang bahay kung saan tulog pa ang mga nakatira. Hindi siya napapansin ng ermitanyo dahil ginamit niya rin ang kanyang abilidad upang pagtakpa ng kanyang sarili sa mga mata ng ermitanyong kaliwa. Maya-maya pa, ang ermitanyong yon ay sinira yung pintuan nang wala man lang katunog-tunog. Ba't pumasok doon yun? Hindi tama to. Maya-maya pa, nadinig na lang ni Canole yung sigaw ng bata. Saan niyo po dadali ng tatay ko? Huwag kang makialam, bata. Kailangan nang mamatay ng tatay mo. Kagabi lang, di ba? Kagabi lang. Kumain kayo ng hilaw na laman. Hindi po! Matagal na po kaming hindi kumakain noon! Sinungaling na bata! Sinungaling! Bitawan niyo po ang tatay ko! Yung lalaking bitbit ng ermitanyo ay lalaking nasa edad 50 tapos walang malay. Kahit na anong ingay nilang dalawa, hindi yun magising-gising. Maya-maya pa, tuluyan nang naitakas ng ermitanyo yung tatay ng bata. Ito naman ang ginamit na pagkakataon ni Canole upang makapasok sa loob. Bata, ayos ka lang? Sino po kayo? Kasama nyo yung ermitanyo? Hindi ko siya kasama. Totoo ba yung sinabi mo? Na matagal na kayong hindi kumakain ng laman? Opo. Totoo po, may higit 1 taon na po. Ganun ba? Dito ka lang ah. Ipinapangako ko sa iyo na ibabalik ko rito tatay mo. Sige po. Sinundan ni Canole ang ermitanyo habang ito ay naglalakbay pabalik sa kanyang tahanan. Nagulat ang ermitanyo nang bigla siyang hagisan ni Canole ng sibat na nagliliyab. Nang dahil doon, nabitawan ng ermitanyo yung lalaking walang malay. Tapos dito pa lang siya bumaba sa lupa. Ay nako, kung sino man ang nariyan, pwes, kilalanin mo kung sino ba yung babatuhin mo ng sibat. Sa oras na masunog ang kagubatan na aking nasasakupan, uubusin ko lahi mo. Magtago ka man sa ilalim ng lupa, susundan kita kung sino ka man. Sa palagay mo, meron pa bang ibang makakagawa nun bukod sa akin? Ikaw na naman, Ginoo. Akala ko'y umuwi ka na. Naalala ko kasi yung sinabi mo
na bago sumikat ang araw, kukuha ka ng makakain. Pwes, nandito ako sa harapan mo ngayon para sabihin sa iyo na itigil mo na yung ginagawa mo. Sadyang makulit ka talaga. Kukunin mo ang taon to? Oo, sinabi sa iyo ng bata na matagal na silang hindi kumakain ng hilaw na laman. Pero wala kang magagawa dahil kasama sila sa aking listahan at kung hindi ko ito gagawin, natitiyak ko sa iyo na meron silang guguluhin na pamilya. Umalis ka na, Ginoo. Huwag mong antayin na tayo pang dalawa ang maglaban. Sisiguraduhin ko sa iyo na ako ang pinakamasamang panaginip mo. Alis na! Alis ako, pero kukunin ko yung tao. Kung maaari, ipakikita ko rin sa iyo kung sino ba ako. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Caprio Jacinto, ilalagay kita sa pangpito na malakas na nakalabang ko. Ang dami mong nalalaman. Ano bang pakialam ko dyan? Umalis ka na at kakatayin ko pa ang taong to. Hindi. Malaga sa akin ang buhay. Pag pinilit mo ang gusto mo, maglabasan na tayo ng lakas ngayon. Pasalamat ka at papasikat na ang araw. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Kunin mo ang katawan ng taong to. Kung ayaw mong maulit ang pangyayari na to, pues sabihin mo sa taong yan na lumayas na sa lugar na aking nasasakupan. Naintindihan mo? Agad na binitbit ni Canole ang katawan ng lalaking walang malay. Dinala niya ito sa bahay kung saan nandoon yung batang umiiyak. Huwag ka nang umiyak. Ito ng tatay mo. Salamat po. Alam niyo po, kala ko hindi na babalik ang tatay ko eh. Kami lang po kasi magkasama rito sa bahay. Huwag ka mag-alala. Ayos lang siya. Pagising ng tatay mo, sabihin mo na umalis na kayo rito ah. Babalikan kayo ng ermitanyo. Opo. Aban ako, naghihilik pa. Hindi niya alam, binitbit na pala siya ng ermitanyo. Siya nga pala bata, may kape ba kayo? Meron po pero ano, yung kape po namin iba eh. Basta yung kulay itim. hindi po, bigas po. Sige, ipagtimpla mo ko. Sige po. Habang nagkakape si Canole, nagising yung tatay nung bata at nagulat pa yon nang dahil doon dali-dali itong kumuha ng itak. Kasabay nun ang pagbabago nito ng anyo. Tatay! Wag po! Siya po ang nagligtas sa inyo! Anong ibig mong sabihin? Tay, binitbit ka po ng ermitanyo kaninang natutulog ka. Yung ermitanyong si Caprio Jacinto. Ang ibig mong sabihin, nagpunta ba rito ang ermitanyong yon? Opo, Itay. Mabait po siya. Isa po siyang albularyo, Itay. Ganon ba? Anong ginagawa mo rito? Albularyo? Pasalamat ka. Hindi ako umalis sa bahay ng matanda. Kung hindi, baka hindi ka na nagising eh. Kumbinsido ako sa sinabi ng anak mo na matagal na kayong nagbago. Ngayon, sa kabila ng pagbabago nyo, merong taong hindi natutuwa at hindi naniniwala at kasama ka sa listahan niya. Pare, umalis na kayo rito. Hindi mo man nalalaman na ang ermitanyong yun nasa listahan kayo. Ganun ba? Matagal na rin naming pinagpaplanuhan ng anak ko na umalis dito. Kaya lang ang problema, wala kaming sapat na pera para lumikas sa lugar na ito. Pera? May pera pa ako rito. Kunin mo na. Makalis lang kayo rito. Maraming salamat, Ginoo. Wala nga naman. Sige na.
At nang sabay-sabay na tayong lumabas, iwan mo na mga gamit mo. Dali mo na lang yung mga importante. Binitbit ng magtatay ang mga importanteng gamit at umalis na sila sa lugar. Pagkatapos noon pumunta si Kanole sa bahay ni Helix at ni Jacob. Kamusta po yung lakad mo? Kanole, natagpuan mo ba ang ermitanyong si Caprio Jacinto? Oo, inabutan ko rin na meron siyang tinatadtad na kalahin nyo. Nakakalungkot. Bakit ganon ang ugali ng taong yon? Hindi ko nga mawari eh. Napakahirap niyang pakiusapan. Delikado rin kayo rito. Lumayo na lang kayo. Kung maaari, lalayo na lang kami. Ayaw na namin ang gulo. Jacob, umalis na tayo rito. Total hindi naman din magandang pakikitungo sa atin ng mga tao rito. O tama siya. Tama si Helix. Dapat na kayong magbalot-balot. Hindi nyo alam ang tumatakbo sa isip ng taong yun. Naniwala ang magkapatid, dahilan kung bakit yun ding oras na yun ay umalis sila. Hindi alam ni Kanole kung saan ba magtutungo ang magkapatid. Ang importante makalayo sila sa lugar dahil ayon sa ermitanyong si Caprio Jacinto, ang buong kagubatan na yon ay kanyang nasasakupan. Kaya't kapag pumatay ito ng aswang, wala silang magagawa. Hindi pa rin umuwi si Kanole sa pagkakataon na yon dahil sa lugar na yon ay meron siyang isang tunay na kapanalig na isang batang albularyo. Tao po! Tao po! Sunny! Aba, tulog ka pa yata. Ay! Ikaw ba yan, Kanole? Ako nga ito. Halika rito, hindi kita maintindihan. Ang layo mo. Teka sandali. Nariyan na ako. Ay, nako. Nahirapan akong hanapin tong bahay mo Tirik na yung araw. Ano bang ginagawa mo ron sa gilid? Naguhukay ako ng bulate. Mamimingwit kasi ako eh. Wala nang makain. Ganun ba? Kamusta naman ang pagiging albularyo mo, Sunny? Ayos naman. Nakikitungo naman yung mga nakatira dito. Kaya lang, meron ding mga matitigas ang ulo. Sinasabi ko naman sa kanila na hindi ko sila lalabanan. Sinasabi ko naman sa kanila na puro panggagamot lang ng espiritual natin ang kaya kong gawin. Ang di ko pa makalimutan, Kanole, yung ermitanyong mayabang. Alam mo, kung ikaw siguro yun, malamang na pinatulan mo na ang ermitanyong yun. Uy, bakit naman? Ano bang ginagawa sa'yo? Ibang klase. Pagka nga meron akong bisitang mga ibang tao rito, siya ang sumasalo sa akin. Tapos, pati ba naman ako, dinadamay niya. Iba talaga yung taong yun. Si Caprio Jacinto ba? Paano mo nalaman? Hindi naman imposible kasi doon ako nang galing ngayon. Ha? Hindi ka ba napano? Hindi naman. Sa totoo lang, nakapagligtas pa ako ng 3 mga taong nagbabagong buhay. Sunny, umalis ka na rito. Bakit po? Sunny, walang sisinuhin ng taong yun. Katulad ng sinabi mo, sinasalo ka niya sa mga aswang na gustong kumalaban sa'yo. Tapos pati ikaw dinadamay niya, di ba? Sunny, wala ka pa namang asawa at anak. Bumalik ka na lang sa bisig ng mga magulang mo. Napaniwala si Sunny sa sinasabi ni Kanole, dahilan kung bakit umuwi muna siya sa kanyang nanay at tatay. Magandang umaga po. Sinusuli ko na po yung anak nyo. Ay ba? Ay kung hindi ako nagkakamali. Ikaw yung albularyo na nagbigay sa kanya ng
Medalyon. Ako nga ho yun. Hindi na po ako magtatagal ano. Meron din po kasi akong importanteng lakad. Sunny, huwag ka munang babalik dito hanggat hindi ko sinasabi. Magtatagal ako rito. Siguro mga 1 linggo. Babalik din ako. Pagkatapos magpaalam ni Canole kay Sunny, bumalik siya sa bahay ng ermitanyo. Malayo pa lamang siya, dinig na niya yung sumisigaw. Dali-dali siyang nagtatatakbo. Tapos muli na naman niyang nakita yung kapre. May itinuturo yun sa bandang kanan. Hanggang sa nakita na lang ni Canole yung kakaibang nilalang. Napakatulis ng pangil nun. Tapos itim na itim ang makakapal niyang balahibo. Di nambanon si Canole dahilan kung bakit siya tumilapon. Ano bang problema mo Di ko naman aanuhin yung amo mo Maya-maya pa, ang ermitanyong si Caprio Jacinto ay lumalabas ng kanyang bahay. Sadyang makulit ka talaga. Alam ko ang ginawa mo. Pinalayas mo yung mag-ama, tapos si Jacob, at si Helix. Halika! May ipapakita ako sa'yo. Natitiyak ko sa'yong hindi mo ito magugustuhan. Halika! Paraanin niyo siya. Pagpasok ni Canole sa bahay ng ermitanyo, dito niya nakitang si Helix ay nakatali, habang si Jacob ay nakasangkalan sa mahabang lamesa at nakatali rin ang mga kamay at paa. Helix? Jacob? Paano? Walang imposible pag ako ang lumakad. Alam mo bang aalis na sila rito? Ginugulo mo pa? Katulad ng sinabi ko sa'yo, nasa listahan ko sila. Walang sino mang ang pwedeng makatakas sa akin. Kahit na ang mag-amang yon, kahit saan pa sila magpunta, masusundan ko ang mga mababahong amoy nila. Konting hasa pa at pwede ko nang simulan ng pagkakatay. Sa palagay mo, papayag akong gawin mo yan habang nandito ako sa harapan mo? Canole, hindi siya naniniwalang nagbago na kami ni Helix. Talaga nga namang sinusubok mo ko, tanda. Nang dahil dyan, naniniwala akong pwede ka nang wakasan. Halika, dito tayo sa labas. Hinahamon kita sa isang duelo. Kahit na isama mo pa yung alaga mong halimaw. Aba, mukhang mapapalaban ako. Sige, at pagbibigyan kita. Talagang pagbibigyan mo ko. Dahil isa kang kaliwa, hindi na makatarungan niyang ginagawa mo. Paglabas ng ermitanyo at ni Canole, yung alaga nitong kapre ay pumagitna sa kanila at sinabing, "Sa pagkakataon na ito, kung sakaling matatalo mo manggagamot ang aking pinaglilingkuran, pagkakataon ko na para kumalas. Sa magaganap na labanan, walang gagamit ng dahas." Walang dahas? Sabagay, wala naman akong dali. Tumabi ka nga dyan. Ito ang tandaan mo. Kapag napatay ko ang taong to, isusunod kita. Hindi nagustuhan nung kapre yung sinasabi ng ermitanyo dahilan kung bakit siya agad na inundayan noon ng malaki niyang kamao. Ikinagulat ni Canole ang mga nangyari dahil ang ermitanyo ay tumilapon sa puno. Mabilis yun na sinundan ng tingin ni Canole, pero yung tinilapunan ng ermitanyo ay wala siya roon. Saan napunta yun?
Nagulat na lamang siya dahil nakita niya yung ermitanyo na nakasakay sa balikat nung kapre tapos sinasakal niya yon. O hindi, sila naglaban. Maya-maya pa yung kapre ay bumulagta sa lupa at agaran itong nawala. Ganyan ka pala kasama, Kaprio. Masama kong masama! Ano bang pakialam mo? Gagawin ko ang gusto ko at ganyan ang mga nangyayari sa mga sumusuway sa akin. Hindi ko siya panghihinayangan. Kayang-kaya ko siyang palitan. Kaya humanda ka. Unang dumamba kay Kanole yung alaga niyang parang asong napakaitim ng balahibo. Nang dambahin siya noon, tumalapon siya sa loob ng bahay ng ermitanyo. At nakita niyang yung magkapatid ay nakakalas na sa pagkakatali. Kanole, hindi ka namin iiwan sa laban na ito. Sama-sama tayo. Patayin natin ang ermitanyo. Hindi, malis na kayo. Sige na. Hindi kami maaaring umalis. Kaya ka nandito para sa amin. Ano ba namang silbi namin kung tatakasan ka namin at iiwanan ka namin sa laban na ito? At anong pinagbubulungan niyo dyan, mga pangit? At sinong pangit? Kanina hindi kami lumaban dahil delikado ang aming pamilya. Pero sa pagkakataon na ito, matandang ermitanyo, lalaban kami kahit tanggalan pa ng ngalangala. Sa pagkakataon na yon, muling hinamon ni Kanole sa labas ang ermitanyong si Kaprio. Maya-maya pa, ang matanda ay umusal. Hindi naiintindihan ni Kanole ang mga inuusal nun, pero alam niya sa kanyang sarili na meron itong tinatawag. Yung dalawang magkapatid na Helix at Jacob ay bigla na lamang kinapitan ng mga ugat ng puno tapos binigkis at ibinitin. Bang klase. Hindi ako nagkamali. Ipanglalagay kita sa ikapito. Matapos sabihin yon ni Kanole ay nilabas niya ang kanyang gintong punyal. Nagliliwanag yon sa paningin ng ermitanyo at madali niya itong sinugod pero nasarangga ng ermitanyo yung kanyang baraso. Huwag mo sabihing matanda na ako. Kayang-kaya pa rin kita. Ang pakawari ni Kanole ng mga oras na yon, para siyang 10 tao. Para siyang pader sa sobrang lakas ng pagpigil niya. Hindi kasi biro yung isang tirang pinakawalan ni Kanole. Pag yun kasi tumama sa tao, tiyak na pati kaluluwa nun ay matatanggal sa kanyang katawan. Nang dahil sa napigil ng ermitanyo ang unang atake ni Kanole, nagawa siyang suntukin nun sa sikmura dahilan kung bakit muntik na siyang mapasukan ng dugo. Napakalakas mo, tanda. Walang sino mang aswang ang uubra sa'yo. Talaga naman, walang ubra kahit na hanagub pa. Dahil ang lugar na ito ay pinaghaharian ko. Matagal ko nang nililinis ang lugar na ito. Ayokong may mga salot sa lugar ko. Kaya ikaw, ngayong alam mo na kung sino ako, umalis ka na para na din sa kaligtasan mo. Aalis ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay nanalo ka na sa labanan. Aalis ako dahil pinatutunayan mo sa akin na nililinis mo ang lugar mo. Pero wag ko ding malalaman na pati mga inosenteng tao ay dinadamay mo. Darating din tayo dyan at papatay din ako ng mga manggagamot. Umalis ka na. Mabait pa ako sa pagkakataon na yan. Napaniwala ang matandang yon na aalis si Kanole. Unti-unti siyang humahakbang habang yung magkapatid ay naiwang nakasabit at hindi makapagsalita.
Tumutulo na lang ang luha ng magkapatid dahil akala nila'y tuluyan na silang iiwanan doon ni Canole at hahayaan na silang makatay ng ermitanyong si Caprio. Nakita nyo na! Iniwan na kayo ng tagapagtanggol nyo! Nang dahil dyan, may kakainin na naman ang alaga ko. Kumumpas lang sa hangin ang ermitanyo, biglang binitawan ng mga baging ang magkapatid. Hinatak niya ang magkapatid papasok sa loob. Pagbukas pa lang ng pintuan, nagulat siya dahil sinalubong siya ng suntok ni Canole. Hindi malaman ng ermitanyo kung saan ba siya nagmula. Akala ko'y umalis ka na. Sa palagay mo, aalis ako ng ganun-ganun na lang? Ako si Nole, ang taong hindi umuurong sa labanan. Sunod-sunod na unday sa sikmura at sa panga ang ginagawa ni Canole sa ermitanyo. Desidido siyang hindi nabuhayin ng taong yon dahil lubha siyang napakadelikado. Nabitawan na ng ermitanyo yung dalawang hinihilahod niya, dahilan kung bakit siya tumilapon sa puno, at yung alaga naman noon ay dinamba rin si Canole pero sinalubong niya ito ng kanyang punyal. Tinamaan yun sa leeg. Kasabay noon, yung paghatak ni Canole papaibaba, dahilan kung bakit hanggang tiyan ng nilalang ay kanyang nabutasan. Maya-maya pa, ang nilalang na yon ay biglang nagkorting tao. Tao? Isa ka rin palang Tao din yan, Canole. At ang matandang yan ay nagkukunwari lang. Ang taong yan, mataas na uri ng aswang. At ang gustong-gusto niyang kinakain, yung mga katulad naming mabababang uri. O tama siya. Tao lang din yan. Ganon Akala ko pa naman aswang lang talaga ang pinapatay mo. Oy tanda, bumangon ka dyan. Sa palagay ko, dapat ko nang ipakita ang totoo. Maya-maya pa, sa mga paa nila ay biglang may naglabasan na mga baging. Napaluputan silang tatlo, dahilan kung bakit hindi na sila makahakbang. Tama. Tao lang din yan. Isa siyang mataas na uri ng aswang na aking tagapagbantay. At syempre, bilang pampalubag loob, binibigyan ko sila ng makakain. Ngayon, kayong tatlo ang kakainin niya. Huwag kang masyadong kampante, tanda. Oo, nakikita mong hindi kami makagalaw. Pero nariyan ang aking mga gabay. Maya-maya pa, ang matandang yon ay biglang pinalo ng isang matabang puno. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang punong yon, hanggang sa nakita na lang niya na meron pang isang malaking mama doon. Yon na pala yung gabay ni Canole na kanyang kaibigan na Capri din. Hindi lang iisa yon, naging dalawa pa. At yung isa, ito yung kaibigan ng ermitanyo. Pinagtulungan nila yung ermitanyo at gusto nilang paghiwalayin ang katawan ng matanda. Ganon pa man, sadyang napakalakas talaga ng matandang yon sa pamamagitan ng kanyang mga usal, nagawang mabingi ang tenga ng dalawang kapre sa kanyang harapan. Nasaan na ang iba mong gabay? Talaga bang yan lang ang kaya mo, Ginoo? Mahinang klase. Hindi pa tayo nagtatapos. Yung mga baging na nakakapit kay Canole ay biglang nalanta. At dito, tumawag siya muli ng kanyang gabay. Napatingala na lang ang ermitanyo sa likuran ni Canole dahil para bang may nakita siyang kakaibang nilalang doon. Hindi ito totoo! Imposibleng! Walang imposible. Hindi imposibleng gabayan nila ako. Pero...
Kanina pa kita binibigyan ng babala. Sinabi ko sa iyo na tigilan mo na pero pinilit mo ko. Wag! Anong wag? Ngayon nagmamakaawa ka para sa buhay mo. Napakasakit na kamatayan pag sila ang sumundo sa iyo. Patawarin mo ko, tanda, pero hindi na kita patatagalin dahil napapagod na ako. Ginawa din ng lahat ng ermitanyong yon para matakasan niya yung tinawag ni Canole. Ganon pa man, kahit saan siya magtago ay nasusundan siya noon. Sumunod din si Canole at yung magkapatid. Maya-maya pa nadampot ni Canole ang ermitanyo at dinikdik sa malaking puno. Nakakaawa kang patayin, pero nakakainis kang buhayin. Habang nakadikdik siya sa puno, hawak-hawak ng magkapatid ang dalawang paa at dalawang kamay ng ermitanyo. Sige na, Canole. Tapusin mo na ang laban na ito. Wika ni Helix at ganon din naman si Jacob. Bago niya gawin yon, humingi siya ng permiso sa gabay na kanyang tinawag. Maya-maya pa, sinimulan na ni Canole ang pagtawag sa isa niyang gabay na siyang tutugnaw at lulusaw sa kanyang kaluluwa. Napasigaw na lang ang ermitanyo nang makita niyang mula sa itaas ay may dumarating na nagliliyab na sibat na may kasamang bulta-bultahing kuryente at tumama ito sa kanyang katawan. Unti-unting naging abo ang ermitanyo, kasabay nun yung malaking puno kung saan siya nakatarak. Sa wakas, natapos na rin ang mayabang na matanda na yon. Maraming salamat sa tulong niyong magkapatid. Hindi ako makapaniwala na talagang hanggang dito sinamahan niyo ako. Talaga nga namang nagbagong buhay na kayo. At sa inyong dalawa, maraming salamat din sa iyo. Lalo ka na. Yung mismong amo mo, kinalaban mo. Walang problema yon. Pag mali ay mali. Ang mali ay hindi dapat na kinukonsinte. Salamat. Natapos din ang kabanata ng ermitanyong si Caprio Jacinto. Sa totoo lang, marami pang kayang gawin ang ermitanyong yon. Naunahan lang siya ni Canole at natakot ito sa kanyang gabay na tinawag. Nang dahil doon, hindi siya nakakilos at yon ang ginamit na pagkakataon ni Canole upang tapusin na ang laban. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Mamaya, abangan nyo po ang susunod at syempre, i-comment nyo na ang inyong mga ipapabate. May nagpapabati nga pero ilang minuto lang. Pag may 5 minuto na yan, tsaka ko kayo babatiin. Sana'y nagkakaintindihan po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at enjoy listening po sa inyong lahat.